Kasi Ano po nga, mga pinagsasabi kay Andrea po? para bang binagbandaan ka. Kaya natakot yung bata. Grabe. Anong klaseng banta po yung sinabi po? Parang papatayin na. Ano po nagbanta po siya? So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening pong muli sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod Batang LU, and tayo naman guys, ngayon ay magbibigay ng isang reaction regarding nga po dito kay Andrea. I think natatandaan pa naman po ninyo kung sino si Andrea. Siya po yung yung dalagita na nakatira sa lumang simbahan, na isa din sa mga beneficiaries ni Kalingap Prab po, at ngayon ay nag-aaral na po siya sa DAET. And meron nga pong nagbabanta sa kanyang buhay na kukunin daw ang kanyang buhay po, at ito yung isang kinakatakutan ngayon ni Andrea, at nagdudulot ito ng hindi niya pagkatulog sa gabi. And ito nga guys, at nasabi pa na ang taong nagbabanta nga na ito ay supporter daw ng Kalingap, at yan ay malalaman po natin mamaya-maya kung sino nga ba ito, and ano nga ba ang sadya niya kay Andrea, at bakit pinagbabantaan niya na papasukin sa bahay nila at may gagawing hindi kanais-nais. So yan guys, samahan po rin niyo ako hanggang dulo ng video na ito, at subukan po nating tapusin muna yung video para mas maunawaan po natin bago po tayo mag-comment. So yan guys, at bago tayo tumuloy doon, syempre huwag natin kakalimutan suportahan palagi ang buong Team Kalingap po, sa pangungunayan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Ed The Vlogs, and Kalingap Prab. And syempre, may galab shoutout din po sa aking mga subscribers. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, pindutin mo na rin yan, at huwag kakalimutan mag-thumbs up. So, let's go! Yes, sir. Kumusta naman ay si Andrea na Okay may siya, kaso yun nga, may pinagdaanan din yun na yun, inano niya kay Ate Grace niya. Sinabi niya po? Oo. Ano pong pinagtataanan niya? Sa mga hindi pa po nakakakilala guys, kay Grace po, siya po ay kapatid ni Kalingap Prab, at siya rin po ang assistant mismo ni Kalingap Prab, kaya madalas yung pagka mga babaeng beneficiaries ay sa kanya mismo kumokontak, dahil alam niya, babae sa babae, mas madali pong mag-usap yung mga ganun po. So ituloy natin. Andrea? Nagkakagusto, parang hindi naman pinapansin ni Andrea. Ay, may nagkagusto kay Andrea. Parang ayaw kasi. Pero kaklase niya po? Siguro. Hindi niya po nabanggit sa inyo? Hindi man. Kasi nga, parang nag-chat lang sa kanya. Hindi man ay K-boys? Hindi naman. Hindi. O di ano pong ginawa nung lalaki? Ay, hindi pa man nga sure na talagang kung siya yun. Pero nag-amin sa cellphone lang. Nag-amin po? Hindi pa sure, pero nag-amin. Kumbaga, talagang yun, gusto rin magpakilala. Kasi umamin siya na siya yung kachat ni nag-chat pala kay Andrea po, at ito nga ay gumawa ng dalawang account. Yung isa, ginaya yung pangalan po ni Andrea. Naging poser po siya ni Andrea, at yun ay nagbabanta na sisiraan si Andrea, kaya niya ginaya yung pangalan po ni Andrea. And then yung isang account naman din, hindi alam at first ni Andrea na yung dalawang account na nag-chat sa kanya ay isang tao lang. Galing lang sa isang tao. Kumbaga, talagang nililito si Andrea po, at sige po, ituloy po natin. Siya. Ay, dami account. Oo. Hindi po parang ginawa siya ng fake account. Fake account? Kaya kaagad dun si Andrea, parang natakot na siya. Kasi ano po mga pinagsasabi kay Andrea po? Para bang binagbandaan ka. Nako. Pinagbantaan? Oo. Kaya natakot yung bata. Grabe. Nagreklamo din ako dun. Nag-ako sa guidance ng school. Pero ayun. Mabuti guys, mabuti at alerto din itong si nanay ni Andrea. Nakapag-report ka agad sa guidance ng school po ni na Andrea, kasi syempre unang-unang paghihinalaan mo dyan ay palibasa kasi guys, hindi naman po palalabas ng bahay itong si Andrea, hindi pala barkada. So unang-unang paghihinalaan dyan,
is kaklase niya. Kaya ito, nag-report si nanay sa mismong guidance. So, alamin po natin kung ano yung mga kasunod na nangyari. Alerto si Na nanay. taga-school lang po. Hindi nga kung talagang taga-school. Pero meron kasi talagang nagkakaano sa kanya. Grabe po, So, meron talaga nagkakagusto daw kay Andrea sa school. Kaya lang hindi pinapansin ni Andrea. So, malamang ito yung pinaka-suspetsa po na nagbabanta kay Andrea, guys. Parang, nung nang sinamahan ko yung bata, parang sa akin, nagpapansin yung may gusto sa kanya. Kaya Uy. hindi ako nagpalata na So, yan talagang lumantad din pala, Kung siya man yun, ay nagpapansin pa pala kay nanay yung may nagkakagusto kay Andrea nung hinatid ni nanay si Andrea doon sa school. Aba, reklamo ko matindi. sa guidance. Ang kasi yan po, kasi nangungulit pala, Nay. Nangungulit. Kahit may mga hindi ko alam bakit may kay Andrea. Bakit magbabanta? Opo, anong klaseng banta po yung sinabi po? Parang papatayin na. Nako po. Kaya Hindi natakot. May banta para bro na Kaya natakot. Malupit yun, guys. Matindi yun. Hindi basta-basta biro po yung nagbabanta ng may papatayin ka. What if nangyari ngayon sa pinagbantaan mo, tapos hindi nga ikaw yung gumawa, ikaw pa rin yung magiging primary suspect. So, medyo isip-isip din minsan sa mga gumagawa ng mga ganito po, hindi ito isang biro. Nako. Kaya, grabe. sabi ko sa kanya, pag litera niya, uwi agad. Para wag Ayun, Grabe, dapat. hindi yan normal, Nay. Halimbawa, inakit siya na kung siyang sasama. Anong oras na yung uwian ni Andrea? Mamaya pa yun. Ang uwian niya po sa mismong school, anong oras po? Mga 4. 4 po ang uwian niya? So, Tsaka yung mga ganito, guys, yung mga ganitong cases po, hindi po ito basta-basta, kumbaga, bukod sa nag-report si nanay sa guidance, dapat kailangan din nila mag-report sa police, magpa-blotter, para may record po kaagad yung mga ganong pangyayari. Para kung sakali mang magtuloy-tuloy ito, ay meron kaagad naumpisahan. And alam na kaagad na mga pulisya po na meron ng dating report. Kaya importante po talaga ipaalam sa sa mga pulis, sa mga otoridad po natin, guys. Hindi po ito pwedeng ipagbasta-basta lang. Kasi bihira lang yan. Kumbaga, kapag ka nagbanta ang isang tao, pwedeng seryoso ito. Pwede ring nananakot. Pero para sigurado, ay kailangan ipaalam na kagad ito sa mga otoridad, di ba, guys? siguro maganda, sunduin natin bro, no? Sunduin natin si Andrea, hatid natin sa terminal, no? Para sure po na safe po, STI yata, STI. sa STI. Ayan na po mga kalingap. Si Ayun. Andrea. Ayan. Mas maganda yan kasi mas malinaw makausap nila mismo si Andrea po, kung ano yung totoong nangyayari. Andrea. Ayan po, hatid natin si Andrea. Andrea, Kumusta? hello, kumusta? So ayun mga kalingap, kasama na po natin ngayon si Andrea. And Andrea, kakauwian niyo lang din kanina? So, uwi na po sila. And kanina, galing kami kala mama mo. And may nasabi siya sa amin na itong mga nakaraan na daw, parang nagkaroon ka ng takot dahil may nagchat-chat daw sa'yo. May mga, hindi lang daw isa. And madami daw. So, nabanggit mo daw ito kay Ate Grace mo. And ano yun? Anong nangyari dun? Nagbanta po siya. Nagbanta siya? Bakit siya nagbanta sa'yo? Sisiraan daw niya po daw ako. Bakit? Yun, sisiraan. Nagbanta para siraan. And marami pang pagbabanta ginawa, guys. Bakit daw niya ikaw sisiraan? Ano yung unang chat niya sa'yo? Ay, grabe, ang dami.
Ano, legit na account Mhm. ba yan? Or ano lang? Ano yung fake account ba Fake. yan? Ang ginamit niya po yung pangalan. Ah, So yan guys, no? Kaya ginawa nung tao na yon na gamitin yung sariling pangalan mismo ni Andrea para ito ay siraan. Kumbaga, poser po ang tawag doon, no? Poser. Kumbaga, gagamitin niya yung pangalan ni Andrea at gagawa siya ng kalokohan sa ibang tao. Magkukunwari siya na siya mismo si Andrea. Yun po ay yung pinaka-easiest way para manira ng isang tao. Gaya po ng mga nangyayari ngayon. Ewan ko kung may mga experience po kayo, may mga hacker o kaya mga poser, ginagamit yung pangalan ng kakilala nyo, tapos biglang, kunwari, mangungutang sa'yo, may mga hinihingi sa iyo, palibasa, hindi mo maiisip minsan na ibang tao pala yon, yung gumagamit ng pangalan na yon, palibasa, pag kakilala mo, minsan binibigay mo yung hinihingi po nila, ganyan din po ang gustong gawin ng nung tao kay Andrea. And hindi lang po pagiging poser ang sadya nung tao na yon, guys. So, pakinggan po natin yung iba. Ang pangalan niya sa Facebook, pangalan mo, Andrea Managman. Tapos Poser pala yan. sa akin. Tapos nag-PM siya sa'yo. Yun, poser. Ay, nag-amin siya sa chat. Opo. Na, yun pong kasi yung kachat ko po. Kala ko, nagang reply man po ako kasi, baka po sabihin niya na hindi ako namamansin. Tapos hindi ko man po alam na siya din po pala yung kachat ko. So yun guys, umamin yung poser na yon na siya rin yung isang nakikipag-chat kay Andrea. Na ito naman si Andrea, sinasagot niya kasi baka akalain na hindi namamansin. At nagagalit nga yung tao na yon dahil hindi siya pinapansin daw ni Andrea, kaya ito't humaba at nagbabanta. Actually guys, advice ko lang po sa mga kababaihan, kahit sino po sa inyo, kapag ka po hindi nyo kilala yung nag-chat sa inyo, nako, mas mabuti pang i-block na kaagad ninyo dahil kapag po binigyan nyo sila ng chance na makipag-usap sa inyo at nakitaan kayo ng kahinaan sa pakikipag-usap sa kanila, magkakaroon sila ng lakas ng loob para lalong manakot. So, yun lang po ang aking simpleng advice. Block nyo ko agad kasi yung mga siraulo na mga yan, talagang hindi gagawa ng kahit anumang kabutihan para sa kapwa. Yun. Kaya, Ay, may isa kang kachat na hindi Andrea ang Tapos may kachat ka din na isa na Andrea, nagchat sa tapos may siya din po. siya din pala yun, nag-amin siya. Kilala mo siya personally? Taga saan daw siya? Ewan ko po dun, nagang reply man lang po ako ay Ano yung mga sinasabi niya sa'yo? ano daw po siya ay fans daw po siya ng mga kalingap. Fan siya ng Kalingap? Nagpanood daw po siya ng vlog. Supporter siya? So yun guys, supporter nga siya ng Kalingap daw. So, isa pang suspetsa dyan, kung hindi man niya ito kaklase, ay nakilala niya si Andrea sa pamamagitan ng mga vlogs ni Kalingap Rab. And, guys, huwag niyo pang pag-isipan na kumo sumusuporta sa Kalingap, may connection na kaagad yan sa Kalingap. Hindi po. Ang ibig pong sabihin kasi ng mga supporters, may mga viewers na kumbaga laging nanonood. Ibig sabihin, pag lagi ka nanonood, sumusuporta ka na rin. Yun po ibig sabihin ng mga supporters. Iba naman po, yung mga solid supporters, kung tawagin, may mga mas malalim na yung pagsuporta po nila, at hindi pa rin po natin sure kung baka ginagamit din nung tao na yon yung Kalingap para lituhin lalo itong si Andrea. So yun guys, sana gets nyo po yung medyo magulo kong paliwanag. Ano yung mga, bakit siya umabot sa ganun na sasabihin niya sa'yo pagbabanta niya yung buhay mo? Ano yung mga usapan niyo bago niya sabihin yun? Nililito nga po ako, sabi daw niya, classmate ko daw po siya. Classmate? Tapos, una po sabi niya, babae daw po siya, naiingit daw po siya sa akin. Naiingit siya sa'yo? Okay. So, una pala, nagpakilala siya as isang babae po, at
ang sabi, naiinggit daw siya kay Andrea kasi nga po once kasi na naging beneficiary ng Kalingap ay talagang marami pong maiinggit talaga dyan, guys. Kaya nga po isa na rin yan siguro sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga bashers, siguro ay mga hindi na pagbigyan or yung mga nangangarap maging beneficiary din na hindi nagkaroon ng pagkakataon. So yun, yun po yung isang dahilan, guys. Yan. So, ano pala? May, ano pala yun? Parang inggit. Kala ko lalaki na nagkakagusto, ganyan. Tapos lalaki nga po siya. Ay, Uy, lalaki pala talaga. lalaki. Nililito ka talaga, no? Sinasadya niya. Nanlilito talaga, Hindi mo guys. malaman yung identity. Hindi mo talaga malaman yung identity niya. So, patingin ako ng ibang, okay lang, tingnan ko yung ibang mga chat. Pero, ano yung simula dito? Grabe, guys. So, yun, no? Pagka po hindi nyo mababasa kagad, ay paki-post na lang, guys. Ha? Kasi medyo mabilis ito. Ayun. Papatayin talaga kita. Grabe. Tinulungan po kasi ako ng yung lalaki. Yung pong una kong kachat. Na tighak niya na daw po yung account na yan, yung sa akin. Pero siya man po din ang nun. Okay, guys. Talagang nanlilito yung nagkukunyari na unang kausap niya na i-hack yung isang account na nakikipag-chat din kay kay Andrea na gumagamit din ng sariling pangalan ni Andrea as poser na iyon naman pala yung nagkukunwari na tutulong para i-hack yung poser, yung account ng poser ay siya rin yung may-ari dun sa sinasabi niya na i-hack niya. Grabe Mukhang mukhang kung pag-iisipan natin, guys, hindi ordinaryong tao itong gumagawa nito. Kumbaga marunong siyang manlito. Kumbaga may plano. Kaya hindi ito dapat don't take it lightly. Kumbaga bigyan natin ng pansin dapat ito. And anyways, nakausap naman na pala si Grace. Kumbaga na-report na rin yan sigurado kay Kalinga Prab. And malamang gumagawa na rin ng hakbang sina Kalinga Prab ngayon para malaman kung sino itong gustong takutin si Andrea. Anong pangalan ng lalaki? Junior. Junior ano? Naku, Junior daw, guys. Hindi ako yun, ha? Junior din ako. Kinabahan ako, kala ko Junior Abinat. Kinala ko yun. Junior Baras. Anong yung Junior Baras? So yun, guys, Junior Baras. Ibig sabihin, hindi nasabi yung first name. Kumbaga yung apelyido lang. At saka junior siya. So, bakala na po kayong research kung sino man po ito. And hanap kung siguradong maraming kaparehong pangalan. Tingnan na lang kung saan yung pinakamalapit po doon na pwedeng kumontak kay Andrea po. Yung nalilink sa nanonood sa Kalingap or fan siya ng Kalingap. Yung mga ganyan. Minsan kasi kapag sinabing supporter ng Kalingap, lagi nanonood, hindi nila maiwasan minsan na mag-post din sa kanilang timeline ng tungkol sa Kalingap. So, yun, guys. Usap kayo. Ano yung mga sinasabi niya? Nanonood siya ng maayos naman siyang kausap doon. Supporter siya, nanonood siya ng vlog. Tapos ano pa yung mga sinabi niya? Ano lang siya, yung parang normal lang, casual lang na usapan. Parang nakikipag-kaibigan. Tapos biglang may dumating itong Andrea na fake account. Siya din po mismo nagsabi sa akin na may nagawa pong account. Pero siya nga po yun. Siya din pala yun. Grabe. Nalilito siya. Pero di ba sabi mo umamin siya? Anong sinabi niya? Anong purpose niya? Bakit niya ginawa yun? Kompleto Baka nantitrip. Baka lang din, baka mga schoolmate niya lang din. Kasi kasi tumigil siya nung nag-report sa school. Baka nandun din talaga. Okay. So, tumigil daw. Yung si Raulo na yun,
nung nag-report yung nanay ni Andrea sa guidance ko So it means pwede din na yung sinasabi ni nanay kanina na nagpapansin sa kanya nung hinatid niya si Andrea sa school para mag-report din sa guidance, no? So, madali lang palang madali lang palang huliin kasi lumantad naman pala ito, Actually guys, hindi ito nasabi ko na kanina na hindi ito dapat binabasta-basta kasi pag ito medyo tinopak-topak yung tao na yun kasi naumpisahan na niya baka tutuhanin niya yung kanyang banta. Mahirap na, di ba guys? So dapat ma-blatter na kaagad yan. Kakaandun lang din baka. Baka po may siya kakampihan. Baka. Kasi po nagtaka po ako kasi nakita daw po kami sa CR. 4 man lang po kami magkakasama. Nakita ka niya, yung mga nag-chat sa'yo bigla na nakita ka niya sa CR pero wala man ibang tao ikaw na nakikita na nandun sa CR. Opo, kami lang po mga kaklase. Okay, teka. Yung sinabi po ni Andrea guys na baka may kakampi yung tao na yun sa school and nung magsi-CR sina Andrea, 4 lang daw sila magkakasama and wala nang ibang tao at nag-chat yung tao na yun na nakita daw sila na pumunta sa CR. So it means kung may kakutsaba yun, isa sa 3 na mga kasamahan ni Andrea nung nag-CR sila. Kuha nyo guys. Napakasimple. Baka yung papunta ka, may nakakita sa'yo, papunta ka ng CR. Baka schoolmate mo talaga. Feeling ko schoolmate mo na may inggit sa'yo. Sinin niya. Hindi ganun. Hindi totoong inggit ang nararamdaman nun guys. Kasi lalaki siya Bakit naman mainggit yung isang lalaki sa isang babae, di ba? Buti kung babae yon, pwedeng mainggit kay Andrea. Yun naman para sa akin lang guys. Pinagkukulit niya si Andrea na mag-reply sa kanya. Tapos sabi niya, nung hindi nag-reply si Andrea, sabi niya, i-block kita, ayaw mo magsalita. Ay grabe, sa pangit na mga sinasabi niya. Madami po siyang sinabi na off below the belt na mga salita kay Andrea dito. Hindi ko nasasabihin. And sobrang pangit na mga sinasabi niya po. At yun nga ang pinakamasama doon na sabi yung salitang panghuli yung papatayin kita. So kaya nga, dahil sa dami na sinabi niya at nagbabanta ng anin yung buhay ni Andrea, so gumawa kayo ng paraan ngayon para may report ka agad yan sa police. Meron po siyang sinabi. Excuse me. Tapos may nagtangka pa siya na papasukin kita sa bahay mo. Yun. Kanina sana, kaso may ginagawa ko. Uy, busy siya. Nakakatakot yun And kung sakaling tututuhanin ng tao na yun guys na papasukin si Andrea sa bahay po nila, napakadali pong pasukin. Gawa nga po ng ang tinitiran po ni Andrea ay yung isang lumang simbahan po na puro sawali lang po yung dingding and hindi lang po basta sawali, kumbaga lalaki po ng mga lalaki ng mga siwang. So isang hablot mo lang pwedeng mawasak po yung part ng dingding na yon. Yun ganun lang guys. Hindi mo alam kung nagsasabi ng totoo na nanakot lang, no? Siguro, Andrea, buti naman at sinabi mo yan kay Grace and susunod kapag may ganyan ka mga problema, pwede mo rin sabihin sa amin. So, ano ang naramdaman mo niya nung mga panahong nangyari sa'yo? Hindi po ako makatulog nun tapos nagang iyak pa ako. Hindi ka makatulog? Kawawa naman. Bakit natatakot ka na parang, alam mo parang napaparanoid na baka biglang may tao dyan? Pero, yun nga guys, yung nasabi ko kanina, talagang matatakot si Andrea kasi kung tututuhanin nga ng tao, napakasimple lang pumasok po sa bahay na tinitira ni na Andrea. Nakikita naman po yan sa vlog guys, pagka iniikot nila yung camera, nakikita po. Ngayon Andrea, kumusta naman ngayon? Ayos mga. Hindi ka naman na natatakot. Kasi naman, hindi naman na siya nag-chat. Saka, pero po naglabas na naman po yung account na yun. Nagbalik na naman. Na? Na naman po sa akin pala, nag-a-add ka. Tapos hindi ko na po kinonfirm.
Huwag mo na i-confirm. block mo na yun. Ingat po tayo sa mga Yun, scammer. dapat And, i-block na. si Andrea po, hindi po siya mag-uunang chat sa inyo, sa mga supporter, kasi hindi naman niya po kayo kilala. Hindi man po yan mag-chat si Andrea sa mga supporter, no? Hindi sa kanya naunang magkumusta or mag-chat. So, mag-ingat po tayo sa mga ganyang scammer. So, hindi ko alam kung ano yung pinakamotibo niya. Gusto niya talaga is yung parang, sirain yung peace mo sa isip mo Gusto ka talaga niya lang guluhin yun. Yun lang yung sa tingin kong gusto niya Para sa akin naman guys, nagkakagusto talaga kay Andrea yon, hindi lang basta siraan, no? Kumbaga obsessed yung tawag doon. Yung isang taong obsessed po kasi ay nakakagawa na po ng mga maling pamamaraan para makuha yung gusto po niya, yung parang sapilitan na, wala na sa sariling pag-iisip. Kaya nga bilang isang nakakatanda, marami na po tayong nalaman ng mga ganitong cases, and ang pinaka-prevention po niyan is mag-report kaagad, magpa-blotter. Hindi pwedeng sa susunod na kung meron pang gagawin ulit, ay hindi po dapat ganon. Dapat kaagad-agad nire-report yung mga ganyan. Masabi ko lang is wala kaming ibang kundi sabihin sa amin sa'yo, syempre di ka naman namin masasamahan 24/7. Report, nako. Mag-ingat ka lang palagi, and syempre alert ka lang palagi sa paligid mo, and lalo na kung may mga ganyan, and syempre kung may problema ka, i-chat mo kami kaagad, huwag ka maya sa amin, isa yan sa mga dahilan kung ba't kami andito, syempre para matulungan ka din kapag may mga ganyan kang problema. Hindi ka naman namin papabayaan dyan, Andrea, sabi ka kaagad, may cellphone ka naman, sabi ka kaagad sa amin, kapag may nanggugulo dyan sa school, sabi ka kaagad sa amin, para maitaan natin sa legal na na paraan. So, yung mga online scammers, online na mga nagagamit ng pangalan ng iba, so hindi po yan tama. May kaso po dyan, pwede po kayong kasuhan, at kayo po ay kayang tuntunin. Kaya po kayong kumbaga matrace kung sino talaga kayo sa tunay na buhay, kung sino yung gumawa ng account na yun. Kaya masasabi ko lang sa mga scammers, sa mga nagagawa ng fake account, mag-ingat kayo dahil pwede kayong may kalagyan. Kaya kayo tama hanapin. Po yan. Kaya tama huwag po yung yan. gawin yun at hindi yun tama, Pero iba kasing kaso, itong si Andrea, hindi naman siya ini-scam talaga guys. Kumbaga, ang sa kanya is iba-ibang kaso. Kaya hindi lang dapat sa police ito nire-report. Maski sa barangay, pwede rin para maging aware din po yung barangay, masabihan yung kanilang mga barangay tanod na medyo tingnan, bantay-bantayan yung lugar ni na Andrea po dahil may banta nga po sa kanyang buhay. Kasi sabi na nating willing tumulong ang K-Boys, ang Kalingap, kung may nangyayari na kay Andrea at baka hindi na ito makatawag, or kung makatawag man, sabi na nating nagkaroon ng chance tumawag, kailan makakarating ang mga ito So, pinaka the best dyan, barangay, tapos police. Kasi pag sa barangay guys, pwedeng sabihan yung mga barangay tanod dyan na medyo bantay-bantayan itong lugar na ito kasi may nagbabanta sa buhay ni ganyan. Kababae pa namang tao ito, So, pwede po yan guys, sana marinig ng iba at makaabot itong mga advice natin sa kina Andrea po So, yun. So, ngayon, Andrea, ano nang gagawin mo? Mauwi ka na din sa inyo? Madiretso ka na din sa inyo? Okay ka naman na ngayon, hindi ka naman na natatakot. Okay naman na Saka ngayon pag nauwi ka, kasama mo yung kaibigan mo. Buti naman may kasama ka palagi, Maganda na may kaibigan ka, syempre, and syempre, pili ka na mabuti na maayos na kaibigan. Syempre, yun yung mga kasama mo and makaka-influensya sa'yo ang kaibigan mo. So, pala, Andrea, may pinapabot sa'yo si Kalingap Prab na allowance? Ay, ito lang aking wallet. So, ito, Andrea, pinapabot sa'yo ni Kalingap Prab, allowance mo, So, itago mo mabuti dyan sa bag mo. 3,000 pesos para sa yung allowance.
So, Yun. para sa pagpasok-pasok mo, pambawaan mo sa school. Salamat po kay Kuya Rob. Kasi hindi niya po ako nakakalimutan kahit marami po ginagawa. Kahit kahit sobrang dami ng tinutulungan, pinupuntahan, hindi pa rin nakakalimot. And busy lang talaga siya kaya di siya makapunta eh. So, Andrea, hatid ka na namin, saan ang terminal mo? Saan ang terminal niyo? Ay, masakay po ako ng jeep. Jeep? Sa ano na? Sa bangka na dun sa Mercedes? Sige, hatid ka na namin dun. Pwede pala sumakay sa bangka. Pauwi sa kanila. Hatid ka na namin dun. Kasya man yan. Sorry guys. Sorry po, pause tayo. Kasya man yan bro. Hatid na natin dun sa Kasama niya kaibigan niya. Ako ay aawi, sasambahin at pupurihin ka sa iyong ginawa. Sa buhay kong ito'y mananatili ka. Ako ay awit sa iyo, pasalamatan ka ng buhay nito. Purihin ka sa iyong ginawa. Sa buhay kong ito'y Ganda pala dyan. mananatili ka. Nako, guys, so yun po talagang matindi yung kwento nito si Andrea. So yun, ang aking masasabi lang dito, ang aking mga advice po ay huwag isipin na ito ay biro. Kumbaga, kahit sabihin na natin nagbibiro man yung tao, hindi pa rin pwede. Kumbaga, dapat siniseryoso itong mga ganitong kaso pa and paulit-ulit ko na sinasabi at ito lang naman po talaga yung alam kong tama na action na dapat gawin nila so nakapag-report na si nanay sa sa guidance office ng school po nila and kailangan pa rin po mag-report yan sa barangay baka at saka sa police kasi kung sakali mang dahil sabi nga ni Andrea binuhay na ulit nung tao na yon, tumigil pero binuhay ulit yung account na ginagamit niya. So, ibig sabihin, gusto na namang ituloy yung kanyang panluloko po kay, at pagbabanta kay Andrea. So, yun, mag-report. Yun lang po ang aking, kagaya ng nabanggit ko kasi kahit willing na willing tumulong ang kalingap in case na may mangyari kay Andrea. Pero malayo po kasi. Kumbaga malayo yung mga K-boys doon sa bahay ni na Andrea. So, ang pinakamalapit dyan is mga taga-barangay mismo. Mga barangay officials, dapat malaman nila yan. Para masabihan doon nila yung mga barangay tanod. And sa ngayon guys, meron na rin po mga police sa mga barangay. So, yun po yung naiisip ko na pinaka-the best na pwedeng maging protection ni Andrea. So yun guys, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin muli sa video na ito. And ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. Tayo ay magkita-kita ulit sa akin susunod na upload. So, God bless po sa lahat. Mag-ingat po. And pansamantala, magpapaalam po muna ako. Bye.